Magandang araw mga banateros at mga kababayan kong Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Ako po si Master Judea, bakbaka na. Para lagi kang updated. Ako nga pala si Judea ng mga oposisyon sa kasalukuyan po. At sabi nga, galit na galit ang mga dapungan ng Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, isubscribe mo na yan! May mga bulong-bulungan po na di umano ay pipigilan na matuloy ang halalan sa 2028. Aba, hindi maganda pangitain yan. At sa inyong screen nakikita nyo ang isang larawan. Ito po ay sumisimbolo sa kalagayan ng ating bayan sa kasalukuyan. Iba-ibang personalidad, may mga kritiko at may mga kakampi ng kasalukuyang administrasyon. At kung makikita natin, mga kababayan, si Marcos Jr. ang nakasuot ng oxygen. At ito po ang tunay na kalagayan ng ating bayan. Naghihingalo, hindi makahinga dahil sa malawakang nakawan na nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Nakakarimarim, nakakagalit at nakakasuklam. Na yung bagang tama, ginagawa nilang mali at yung mali ay ginagawa nilang tama. Tulad na lang halimbawa, nitong bulong-bulungan na pagpapaliban di umano sa halalan. Alam nyo mga kababayan, pag-uusapan po natin ang 5 bagay o 5 mahalagang paliwanag kung bakit hindi dapat pinipigilan ng eleksyon sa Pilipinas. Unang rason kung bakit hindi dapat pigilan dahil ang kapangyarihan ay nanggagaling sa taong bayan. Sa ilalim po ng Konstitusyon ng Pilipinas, ang gobyerno ay nagmumula sa soberanya ng mamamayan. Ibig sabihin po, mga kababayan, ang tunay na may-ari ng kapangyarihan dapat ay ang taong bayan. Hindi ang mga nakaupo sa pwesto, hindi ang mga oligarko, at hindi ang mga abusado. Kapag walang eleksyon, nawawala po ang pagkakataon ng mga Pilipino na, una, magpalit ng leader. Sumunod, mapanagot ang mga opisyal. At susunod, magpahayag ng kanilang saloobin sa direksyon ng ating bansa. Masasakal po tayo kapag walang eleksyon. At pangalawa, na mahalagang bagay. Sa pinakamahalagang bagay kung bakit hindi dapat pinipigilan ang eleksyon. Ang eleksyon ay ang mapayapang paraan ng pagbabago. Sa demokrasya po, mga kababayan, hindi dahas o kaguluhan ang paraan ng pagbabago, kundi ang ating mga boto. Kapag inalis ang eleksyon, mawawala po ang legal, mapayapang outlet at ang galit o hinaing ng mga Pilipino. Mas lalong lalaki ang tensyon sa ating lipunan. At maaaring magdulot ng mas malalim na krisis pampolitika sa ating bayan. Para sa akin, mga kababayan, mas mabuti ang mainit na kampanya kaysa sa malamig na pagkawala ng ating mga karapatan. Pangatlo, sa mga dahilan o mahalagang bagay kung bakit hindi pinipigilan ang halalan. Delikado po ang president ng pagpapaliban ng eleksyon. Dahil kapag nasanay ang ating bansa na pwedeng ipagpaliban ang halalan dahil lamang sa political pressure, kaguluhan o interes ng mga kapangyarihan, maaaring maulit ang mga pagkakataong ito. Kaya ang tanong ng marami, kung kayang ipagpaliban ngayon ang halalan, ano ang pipigil para hindi ito gawin ulit sa mga susunod na panahon? Kaya mahalaga, mga kababayan, ang malinaw na pagsunod sa constitutional schedule ng eleksyon. At pang-apat sa mga dahilan kung bakit napakahalaga na hindi dapat pigilan ang halalan. Pang-apat, hindi perpekto ang eleksyon, pero mas delikado ang walang eleksyon. Alam natin,
may problema sa ating halalan sa Pilipinas. Katulad halimbawa ng vote buying, disinformation, political dynasties, at ang pinakamatindi, yung dayaan. Pero hindi solusyon ang pagpapaliban sa halalan. Ang solusyon, ayusin ang sistema. Hindi yung alisin ang karapatan para bumoto. Dahil kahit may problema ang demokrasya, mas mapanganib pa rin ang sitwasyong walang pananagutan ng gobyerno sa taong bayan. At panglima, sa mahalagang dahilan kung bakit dapat hindi pinipigilan ang halalan. Ang regular na eleksyon ay simbolo ng katatagan ng ating bansa. Kapag tuloy ang eleksyon, kahit pa may tensyon sa politika, ipinapakita nito na matatag ang ating institusyon at gumagana ang konstitusyon. At higit sa lahat, hindi kontrolado ng takot o kapritsyo ng ilang tao sa Republika ng Pilipinas. Ito rin ang nagbibigay sa atin ng kumpiyansa sa mga negosyo, sa pandaigdigang komunidad na buhay pa rin ang demokratikong proseso sa Pilipinas. Maaaring magkakaiba ang pananaw ng mga Pilipino tungkol sa mga politiko, tungkol sa mga partido. Pero ang karapatang bumoto ay para sa lahat, oposisyon man o administrasyon. Ang eleksyon ay hindi regalo ng gobyerno. Karapatan ito ng bawat isang Pilipino. At ang isang demokratikong bansa, ang kinabukasan ng bayan ay dapat ipinapasya sa balota, hindi sa paghadlang sa halalan. Kaya mga kababayan, patuloy tayong magbantay. Kasi 4 na taon na si Marcos Jr. sa pamumuno dito sa ating bansang Pilipinas. Puro manipulasyon ang pinagagawa nila sa mga Pilipino. Magaling manlinlang, magaling mambudol, at kitang-kita natin yan sa mga aksyon niya na ipinapakita niya sa atin ngayon. Kaya kung balak man nila na pigilan ang halalan, mag-iingay ang taong bayan, hindi tayo papayag na tanggalin, alisin ang ating karapatan. Kaya mga kababayan, mahalin natin ang Pilipinas, ipagdasal natin ang ating bayang sinilangan. Master Judea, magkita-kita po tayo sa susunod nating talakayan.